kung paano ako tinawag ng isang matandang halos hindi ko kilala. Bilang anak, lumaki akong walang kilalang magulang. Sa ampunan ako humiga gabi-gabi, pinapatay ang ilaw ng may lungkot na parang mabigat na kumot. Sa bawat batang may dumadalaw, ako ang laging naiwan sa gilid, nakaupo, tahimik, umasang may bubulagaring para sa'yo kami. Pero dumating ang araw na iyon. Nang pumasok sa gate, ang isang matandang lalaking may bagyong katahimikan sa mga mata. Hindi siya mukhang may balak magampon. Wala siyang ngiti, wala rin kahit anong sabi. Pero nang maglakad siyang papalapit, ang puso ko, para bang kilala ko siya kahit hindi ko pa siya nakikita kailanman. Tumigil siya sa tapat ko. Sasama ka ba sa akin? Mahina niyang tanong. Walang pangako, walang kasiguruhan. Pero hindi ko alam kung bakit, basta tumango ako. At doon nagsimula ang bagong buhay ko. Tahimik siyang nagmahal. Hindi madaldal pero nagpapakain. Hindi mahigpit pero mapagkalinga. Tinuruan niya akong mag-aral, maghugas ng pinggan, mag-ayos ng kama, at magdasal bago matulog. Hindi niya ako pinipilit maging mabait, pero lagi niyang sinasabing, "Anak, ang kabutihan, hindi tinuturo, ipinapakita." Hindi ko alam kung bakit anak ang tawag niya sa akin, pero tuwing maririnig ko iyon, parang kumikitid ang puwang ng pagkulila sa dibdib ko. Lumipas ang maraming taon, naging tunay akong tahanan niya. Siya rin ang nag-iisang pamilya ko. Pero habang lumalaki ako, napansin kong paliit ng paliit ang lakas niya. Mas madalas siyang umuubo, mas mabagal maglakad, mas mabilis mapagod. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa sala, hawak ang isang lumang kahon na parang ayaw niyang bitiwan. "Anak," mahina niyang tawag. Umupo ako sa harap niya. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay niya. "May kailangan kang malaman." Bago ako mawala, doon ako kinabahan. Ramdam kong iba ito. Binuksan niya ang kahon. Nakita ko ang isang lumang litrato ng isang babae. Maganda, mahinhin ang dangiti at may mga matang kamukha ng mga mata ko. "Yan ang nanay mo," bulong ng matanda, parang tumigil ang oras. Hinawakan niya ang kamay ko. Marupok, malamig, nanginginig. "Mahal ko yang babaeng yan," patuloy niya. "Minahal ko siya ng higit sa sarili ko, pero hindi ako ang pinili niya." Nalaglag ang luha niya, unti-unting dumudulas sa pisngi. Buntis na siya noon nang huli kaming magkita. At alam kong ako ang dahilan kung bakit siya tumakbo palayo. Kasalanan kong hindi kita nakilala agad. Umikot ang puso ko. Kung ganon, bakit po ninyo ako inampon?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin, hindi bilang matanda, kundi bilang lalaking basag, nagsisisi, at nagmamahal. Dahil anak, wala na akong ibang minahal sa buong buhay ko maliban sa kanya. And nang makita kita, nakita ko ulit ang mukha niya, ang mata niya, ang ngiti niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Kaya kahit hindi kita naging anak sa dugo, minahal kita gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Minahal kita ng buong buo. Napahagulgol ako. Ni hindi ko na malaya ng oras, pero alam kong iyon na ang huling gabing kasama ko siya. Kinabukasan, wala na siya. Iniwan niya ako pero hindi bilang batang ulila. Iniwan niya akong anak. At doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi kailangang dugo, hindi kailangang apelyido, hindi kailangang koneksyon. Minsan, ang totoong magulang ay yung pumili, yung nagmahal, at yung nagbigay ng sarili niya kahit wala siyang inaasahang kapalit. Moral na aral. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na hindi nasusukat ang tunay na pagmamahal sa dugo o apelyido. Minsan, ang taong itinakdang magmahal at gumabay sa atin ay hindi yung nagluwal sa atin, kundi yung pumili. Yung nagpasya na akuin tayo kahit wala silang obligasyon. Ang matandang estranghero ay larawan ng pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Tahimik, matiyaga at matatag. Pinili niyang mahalin ang batang walang muwang. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil may koneksyong mas malalim kaysa sa nakikita ng mata, ang alaala ng babaeng minahal niya ng higit sa sarili niya. Ang ganitong klaseng pag-ibig ay nagsasabi na ang bawat taong dumarating sa ating buhay ay may dahilan. Ang ilan para turuan tayo, ang ilan para saktan tayo, at ang ilan para ipakita ang uri ng pagmamahal na minsan ay hindi natin naranasan sa tunay nating mga magulang. At higit sa lahat, ang kwento ay paalala na ang pag-ibig na ibinibigay natin ay hindi kailanman nasasayang. Kahit hindi na ibabalik ng mundo, ibinibilang ito ng Diyos. At sa tamang panahon, isinusukli niya ito sa paraan na hindi natin inaasahan, kagaya ng batang ulila na natagpuan ang ama sa isang estrangherong minsang minahal ang kanyang ina.
Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nakikita sa dugo. Minsan, ang tunay na pamilya ay yung taong pinili tayong mahalin kahit hindi nila kailangan. Unang Juan 4:5-9. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na pumipili, ay nagpapatawad at nag-aalaga ay nagmumula sa Diyos. Kung natuto tayong magmahal ng walang hinihinging kapalit, iyon ay dahil siya mismo ang nagpakita sa atin ng ganoong uri ng pag-ibig. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!